Good day mga master. Testing muna tayo. LG dual inverter. So wala itong lamig mga master. Nagyayelo. So syempre first move natin, cleaning muna. So binaba na natin to, kakalasin na natin actually. Ito yung dumi ng kanyang evaporator. Pagmasdan nyo mabuti, yan o, madumi talaga. Yung unang cleaning daw kasi nito, hindi daw naman kinalas to, parang binuga-bugahan lang. So kalimutan na natin yon. Nandito na tayo sa ating trabaho. Grabe ang dumi, kung makikita nyo. Tingnan mo blower oh. Sobra talaga ang dumi, ang kapal. Ayan. Siyempre testing muna tayo lagi nyan bago natin gawin. Ito yung loob nya, yung base nya oh. Madumi na talaga. Kung mapapansin talaga natin yan, sobrang dumi. So ganun talaga expected natin kapag hindi binaklas yung cleaning. O ayan, tinatanggal ang kanyang reactor, napansin naman natin. Nasa reactor na tayo, kinakalas na natin tropa. Video repair muna tayo ngayon mga master. Ayan, unti-unti kinakalas. Ayan, inangat muna natin ating evaporator kasi may tornilyo pa sa loob yan. Nabuhay pa. Unti-unti natin kinakalas sa mga tornilyo. Ayan, sa likod pa tayo, condenser. Lahat ng tornilyo makikita, tanggalin natin. Medyo ingat-ingat lang. Tandaan natin kung saan tinanggal. Yan, sa side na yan. Tanggalin lahat talaga actually para ma-deep cleaning. So yan, tanggalin yung tali ng ating capillary kasi pag inangat natin yan, sasabit yan. So yan, nababaklas na unti-unti at iangat. Yun, kita na ang dumi, grabe. Ito yung lock ng ating blade. Okay, tanggal na. Angat. So grabe ang dumi. Tingnan nyo mga master oh. Matigas na yung dumi mga master oh. Kapit na kasi, tabing kalsada din kasi to. At actually hindi rin nalinisan na maayos dati. Ayan, tanggalin natin lahat yan hanggat makayang tanggalin. Ito na tayo. Ayan, unti-unti na naalis yung ating footing ng ating compressor. So unti-unti nga alisin yan para may angat at maalis na maayos. Meron tayong mga special tools pantanggal nyan para hindi tayo mahirapan. Nagpa-customize tayo. So okay, angat na natin yan mga master. Ingat lang, kailangan marunong din ang kapartner mo. So yan yung ating main parts. Okay na yan, pagkatapos nyan cleaning na. Okay na yan. Goods. Naiangat na natin yung ating main parts nya. Tingnan yung gano'ng kadumi oh. Grabe to. Nag-yellow na. Ito mo. Okay. Goods. Grabe oh, pati nga dumi. Okay. Yun! Nice, patingin. Dumi, yung gilid. Aming kapal ng dumi. Tao na siguro rin din. Disclaimer ka na. Dapat maalis pa natin to kaso bulok na. So, tanggalin na natin yung fan motor natin. Dalawa yun, no? Bulok na. Fan motor na lang. Okay na yan. Liwagan mo lang. Liwagan mo lang lahat.
Sige. Okay. At ito yung mga tornilyo na tinanggal natin. Then yung board ng receiver, mamaya pakita natin panibalik. Dito kasi natin yan tinanggal. May tornilyo yan dyan, bali 4. So mamaya pagbalik na lang, papakita natin reverse. Saka yung isa dyan, pakita lang natin. So sabunan natin, babara natin sabon yung ating evaporator sa condenser. Kasi napakadumi talaga, ang kapal ng dumi. Ganyan talaga ang cleaning niya, kailangan mo sabunin. Hindi naman kailangan ng chemical niyan. Sabunin mo lang, babara ng kaunting sabon. Pag lumambot, tirahan ng pressure washer. Malilinisan yan, tiyaga-tiyaga lang. At kailangan masipag ka talaga. Huwag kang nagmamadali para malinisan ng maayos. So ayan, napakadumi. Tingnan nyo naman ang condenser, oh. Talagang antigas na ng dumi, mga master. So babara natin ng sabon para lumambot yung dumi. May brand kaming gustong sabon dyan pero hindi natin babanggitin. 2 brand lang yun, matibay talaga. Madali makalinis. So ayan, babad na yan. Okay, linisan na natin to at forward na natin video para makita nyo yung proper cleaning. At ito na, ibalik natin yung ating inverter board saka yung ating receiver, yung control nya. Hindi natin napakita tanggalin kanina, so pa-reverse naman tayo. Ganyan lang, may tornilyo yan dyan sa ibabaw. Yan, tapos dyan, tanggalin natin yan. Then itong kanyang sensor, tanggalin, nakasuksok lang dyan. Saka yung kanyang sensor sa pipe and yung kanyang ground, tanggalin natin yan, mga master. Then ito yung kanyang socket ng kanyang reactor at saka socket ng ating fan motor, dalawa lang yan, aalisin natin yan. So pabalik tayo so hindi natin ipakita kanina, kaya tanggalin natin yon. May tornilyo dyan sa 2, 3, 4. So may nakapatong pa dyan bakal sa ibabaw nun, tanggalin yon. Then itong kanyang WVU, tanggalin natin yan. So sa mga bago, hindi kabisado, mag-picture, mag-video para hindi maligaw pagbabalik. Yung WVU natin, tanggalin natin. Itong kanyang condenser sensor, tanggalin natin. Yung pipe sensor, yung ating compressor sensor, tanggalin yan. Lahat ng sensor tanggalin, pero hindi dapat magkapalit-palit. Mag-video, yan sinasabi kong bakal kanina, papatong natin dyan sa ating inverter board, pinaka-brace nya, pampatibay. So ganun lang, yan ang pagtatanggal nyan. At ayan, yun, nakakabit na yung kanyang sensor, pipe sensor, tube sensor, mga tornilyo. Okay na lahat yan, may cover na. Make sure nakabalik maayos lahat, mga sensors. Yan, tandaan nyo yan. At coveran natin, then testing na yan. Ito pala yung pagtatanggal ng ating receiver. Yan, may mamaliit na tornilyo lang yan dyan, bali 4. So ingatan po natin yan, nakafix na maayos, kasi pag hindi gumagamit ng remote, minamanual, hindi siya mapipress. Kailangan lapat na lapat, maayos sa pagkakabalik. So tandaan nyo lang, sa mga bago, mag-picture, mag-video. Sa mga luma na dyan, basic yan. So ganyan lang, ingatan natin lahat ng mga board. Kasi kapag nabasa yan, sa halip na kumita tayo,
abono ang aabot natin. Okay? Ganun lang pagbabalik niya, no? May pattern naman yan. Sundan nyo lang, tapos may tornilyo. At okay na yan. Pagkatapos niyan, ibabalik na natin yan. Testing na yan. Sakit niya. Make sure niya, magandang pagkakalapat. Kasi pag nag-lose contact, may error na lalabas dyan, mga master. Testing natin sa loob yan. At magugulat kayo sa resulta nito. Okay, testing na yan, mga master. At yan ang sinasabi ko. Magugulat kayo kapag testing. Nagyayelo pa rin kahit malinis na. So mga master, upon testing may leak ito. At kapag nakuha na natin ang video sa susunod, i-upload natin yan.